Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Ito po ay tungkol sa accusation ng Ergo team. Yan, mga developers po ng Ergo. Ayan, kung saan ay inaakusahan po nila ang CoinMarketCap ng extortion. Si CoinMarketCap ay isa po itong napakasikat na platform kung saan ay nagpro-provide po ito ng information ng mga datos or data ng mga prices, trade volumes, mga market capitalization ng iba't ibang mga cryptocurrencies. Lalong-lalo na yung mga sikat na mga crypto. At ayan, ano nga ba ang dahilan kung bakit inakusahan ng Ergo team ang CoinMarketCap? At yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay cryptocurrency data aggregator CoinMarketCap requires money to make exchanges about an asset on its website. Ayan daw po ang dahilan kung bakit ipinapalabas ng Ergo team na nag-i-extort si CoinMarketCap kasi sila po ay naniningil ng bayad kung meron ka daw gustong palitan yan sa isang asset yan, dito sa kanilang website. Kaya yan, as the team of the Ergo blockchain platform stated, they turned to the service administration with a request to correct the information about the market supply of the coin. Ayan, nagumpisa po dito kung saan yung team ng Ergo, yan, isa pong blockchain platform, ay kinontak po nila ang CoinMarketCap at sila ay nagre-request na baguhin yung information tungkol sa kanilang market supply. Ayan, sa kanilang dito sa kanilang token na tinatawag po nilang Ergo. Ayan, ito po yung statement ng Ergo sa kanilang X handle. Dear CoinMarketCap, after over a year of requests attempting to get the Ergo information corrected, circulating supply, we were presented with the following path forward in the attached screenshot. Ayan, yan po yung screenshot. Kailangan daw pong magbayad. Yan, yung presyo ay 5,000 US dollar. Ayan, ang mahal po. Para lamang baguhin yung mali na information sa kanilang yung maling information dito sa kanilang market supply. Kaya yan, ang laki po. Kaya sinabing extortion daw ito. Kaya yan, in response, CoinMarketCap representative sent a form that among other things included a clause requiring payment of an invoice of $5,000. Yan. Based on this, Ergo doubted the relevance of the data provided by the aggregator. CoinMarketCap itself has not yet commented on the situation. In January, representatives of the SAT and token boot projects accused CoinMarketCap of conducting fake airdrops. According to them, the asset provided to raise awareness about the projects, instead of being distributed among thousands of users, were sent to a limited number of addresses. This suggests potential manipulation of the system. Subsequently, the sale of tokens had a negative impact on their rate. Ayan. Inakusahan na rin po ng SAT at saka token bot projects ang CoinMarketCap. Ayan, maliban dito kay Ergo. Ayan, at ito naman po ay may kaugnayan sa peke na airdrops. Ayan, a similar story arose with the token boot project airdrop. Of the 4,000 token recipients, 3,300 ultimately transferred assets to one wallet. CoinMarketCap representatives promised to investigate the incident and return with an updated list of project winners. Yan po yung nangyayari ngayon. Inaakusahan po ang CoinMarketCap ngayon. Ayan, lalong-lalo na dito kay Ergo. Ayan, yung Ergo na ito. Pero sinasabi naman po na hindi pa nabe-verified kung talagang tunay nga na galing kay CoinMarketCap ang form na ito. Yan, yung naniningil ng $5,000 na payment para lamang ma-update or mapalitan yung maling market supply ni Ergo dito kay CoinMarketCap. Kaya yan, grabe naman po kung pag ganyan may babayaran ka pala.
Ano pa yan? Ang ibig sabihin ay talagang malaki ang kinikita ng coin market cap dito kapag ganyan po pala yung kanilang pamamaraan. Ayan, pero yan hindi pa gaanong malinaw kung yung talagang nangyayari dito. Malamang ay may hindi gaanong pagkakaintindihan lamang dito kaya ganyan. Pero hintayin na lamang natin kung ano yung ilalabas na pahayag ni Coin Market Cap dito. Malay natin baka yung kanilang na-contact ay isa palang peke na staff or nagpapanggap na staff ng Coin Market Cap. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.